Hello everyone! Today pagluluto tayo ng pansit using our magic skillet. So, idadump lang natin. Wala na tayong gisa-gisa. We're not using cooking oil. At ilalagay na natin sabay-sabay. Ang pansit ay maluluto within 14 minutes. So, ipipreheat muna natin itong skillet for 450. And then, I'll show you later kung paano. Ilalagay natin lahat ang ingredients dyan sa skillet. So, tingnan natin kung naka-preheat na siya. Ganito ang pagtitest. Lalagyan natin siya ng water. Pag yun yung tubig ay nag-bubbles na. Ito hindi pa masyado. Preheat na siya. Konti pa. Let's test again. Hindi pa din. There, nakita niyo? Nag-bubbles ang water. It is steady hand. Preheat na. Pero meron pa rin. Tapos, alagyan natin siya para magpantay ang kanyang init. Yan. And then, ang una nating ilalagay ay ito una kong ilalagay. Yung sibuyas. Konti. Bawang. Hindi natin siya lalagyan hindi natin yan igigisa. So, yan po ang kagandahan ng ating cookware. So, lalagyan natin siya ng Chinese sausage. Lagay ko sa ilalim, sa lahat. Ito yung bihon na ginagamit ko. So, bali, apat yan apat na ganito. So, dalawa lang yung gagamitin natin. Kasi masyadong marami. Gagamitan natin siya ng pansit habhab na galing sa Pilipinas. So, i-arrange lang natin ng ganyan. And then, ito yung pansit habhab. May nagpadala sa akin na galing sa Pilipinas. Alalagay ko muna pala itong mga lagay natin ang hipon. Lalagyan ko rin siya ng fishball at saka yung fish cake. Kala mo tofu siya pero ano siya fish cake. Slice lang natin ng ganyan. And lalagyan ko yung natitirang Chinese sausage. And then, lalagay natin itong pansit habhab. Hindi natin lalahatin kasi masyadong marami. Ang lahat yun ang siguro. And then, we put all the gulay. O yung natitira pang
sibuyas. Ito, snow peas, green peas. Smells good. And then we have the carrots. Okay. Tapos lalagyan ko rin siya nito bell pepper para maganda ang kulay. Kagandahan kasi ng cookware na to is nare-retain yung color ng veggie at saka yung lasa ng food kasi gawa siya sa titanium aluminum. So yung flavor ng food is na-retain siya. Hindi siya napupunta sa cookware. Tapos lagyan din natin itong cabbage. Yan. Kahit na punong-puno na yan see how full it is? It's really full. Tingnan mo. And then, lalagyan natin siya ng chicken broth. Puno nito. So, yun yung pinaka-water niya. Wait. Punong-puno. Teka lang. And then, lagyan natin siya ng konting soy sauce. Mga 2 tablespoon lang. And then, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Konti lang, mga 2 tablespoon lang din. Right? And then, we'll continue to put this one. There you go. At tatakpan natin. Kailangan saradong-sarado siya. I wanna put all the veggie. Kasi mag-ano pa yan eh, magko-collapse. Magko-collapse pa siya. So, kailangan, it's really close. Push lang natin. Nothing on the edge. So, wait, close that. I'll do this one. Sarado. Then, ita-time natin siya for 14 minutes. There you go. And we'll see. Yun guys, sumuusok na siya. Meron pang 6 minutes. So, hindi natin siya bubuksan until matapos yung oras. 2 minutes. And, natapos na yung 14 minutes. Buksan natin. Checkin natin kung naluto ba siya sabay-sabay.
the veggie. Yung pa rin yung kulay niya. Yung bihon sa ilalim, naluto na. Luto na siya, guys. See how easy it is? Hindi mo na kailangang maghalo-halo, lalo na kapag masakit na ang mga kamay sa paghahalo. That's how easy to make pansit. Oh, luto na siya, guys. Oh, look at that. Isn't it pretty? Luto na rin to. Fishball. Tignan natin. Takpan naman natin siya ulit. And this one. Ta-da! That's how easy to make pansit. Yes! Perfect! Pansit without oil, without halo-halo. And cook. Put everything together and cook in 14 minutes. Done! Happy eating!